ngayon dito, kasi ang mataas kasi medyo mainit talaga siya. O ayan o, ganyan yung stock niya kanina. Ganyan yung stock niya. Okay, paliwanag ko na lang ni kay bossing to. Baka siyempre magreklamo na medyo mainit. Siyempre binalik lang natin sa stock niya eh. Bali pang apat na unit ko to na ace na gagawin. Bali katapos ko lang gawin itong B600 na ito. And then ito B600 din ito kasi dalawang C5, dalawang B600. And then ito pala yung sabi ni bossing na mas magkaiba sila ng tunog, na mas malakas ito compare dito. Ito yung bagong labas o rolling bili niya. Pero pares na naman sila oh, mukha oh. Ang kinaibahan lang nila niyan dito sa display. Mamaya makikita niyo yan, or siguro gawan ko lang na content din na i-review natin. Pero mas malakas ito. Kinumpara ko, para mas malakas na talaga ito. Ito konti pa lang ipihit mo, malakas na. And then isa lang yung nakikita ko na kinaiba nila. Mas mataas yung bias na lumalabas dito against dito. Ito nasa pinalabas dito parang nasa 0.3, 0.26 lang eh. Ito naman mas mataas talaga itong bias nito, yung stock niya. Ngayon pakita ko sa inyo Okay, ang kinaibahan nila ito sa display oh. Yung isa na yun may mga logo ng mga fan, temperature. Ito wala, parang simple lang na digital siya. Ngayon nakita ko sa inyo unang version to eh. Although paras na naman 84 yung supply nito. Ngayon ito yung kanyo. Mapapansin nyo medyo mas mataas yung bias nito, diba? Medyo mataas compare mo dun sa isa. Okay, kaso nga lang mas mainit ito. Tumutugtog na ito kung mapapansin nyo. Matugtog, tapos maramdaman mo agad yung init dito. Mainit agad yung heatsink. Ayun ang kinaibahan nila, yung mataas na bias against sa mababa. Ang mataas na bias, mas malakas siya, pero mas mabilis uminit. Ang mababa naman, hindi naman siya ganun kalakas, pero hindi naman siya ganun ka-init. Okay naman yung mataas na bias kung kayang i-handle ng design and then ng mga transistor, tapos kargado sa cooling system. Kung hindi, yan ang disadvantage. Mabilis naman siya bumigay compare doon sa may saktong bias. Sabi natin medyo mababa na bias, hindi siya ganun kalakasan, pero safe naman yung circuit or yung mga transistor na nakaload doon. Okay, ngayon ganito lang din naman yung usapan dito eh. Katulad na din sa tatlong nauna natin, i-con pa rin naman to, i-fix bias, tapos maglagay na fuse dito. Ito may fan na ito eh. Pala ayusin na lang natin yung fan nito, tapos yun lang. Okay, para mas mabilis video natin, bakasin ko yung dalawang board. Nabaklas ko na yung dalawang board. Wala tayong dadagdagan na output kasi kompleto na ito. Kompleto na siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kompleto na ito. Ang gagawin lang natin dito is i-fix bias. Yun lang naman yung kwan dito, yung punto ni sir. Kaya hindi na lang ito sa akin eh. Yung apat na is na to, working ito, walang problema. Pinapa-fix bias lang sa atin, tapos lalagyan lang ng fuse. Okay, ayan, same lang din procedure sa mga previous vlog natin. 501, 250 ang ginagamit ko dito. Ang gagawin natin dito is babaan natin ng konti yung bias nya. Babaan natin ng konti, mga yun lang, katulad lang din dito. Huwag natin itaas kasi kung itataas natin, although pwede rin naman to, ibalik natin sa mataas na bias katulad nito, tapos siguro balikan ko ito, tapos tataasan ko yung bias nito kung tingnan natin kung ano mangyari sa tunog nila. Okay, bali sa ngayon baklasin ko tong 501. Habulin natin kung kanina halos na sa kulang-kulang 0.4. Sige, try ko habulin yung bias na to para sabihin ni bossing is baka mamaya humina na konti to, sabihin naman ni bossing parang humina yung gawa natin. Okay, ngayon ito yung habulin natin. Ito yung susundin natin na bias. Babaguhin natin ito. Due sa sa request ni bossing, ito yung habulin natin. Kaso lang magagawan ko na ng vlog dyan. Okay lang naman, nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung taasan nyo, ibawasan eh. Okay, tatanggalin ko ito, 501 na to. Palitan natin ng iangat natin or i-calibrate natin ng mas mataas na bias siya. Okay, para mas mabilis yung video natin, hindi ko na pinakita kung paano ko siya kinalibrate.
Ang dami kong sinubukan ko siya ng 300 ohms, mababa pa rin. Sinubukan ko siya ng 470, lalong bumaba. Ang bias ng Ace, habang tumataas yung sa CA5 CA5 papunta rito sa pataas na series nila, habang tumataas yung value na nilagay mo sa series is bumababa naman yung bias na lumalabas. Okay, sana gets nyo. Kung yung ginagamit ko is 250, nasa 0.26, kapag tinaasan mo siya, mag 300 ka, 470, lalo siyang bababa, lalong bababa yung bias niya. Ngayon, kailangan nyo ibaba nyo yung value. Yung 250, ito, sinubukan ko siya ng 150. Pasensya na, naka-GoPro tayo, hindi nyo gano'ng makita yung kulay, pero sabihin ko na lang din ang value niya. 150 to, brown, brown. Okay, 150 ohms. 150 ohms. Yung nandito kasi na gamit natin is 250. Sanay kasi ako sa 250 na bias kasi ginagawa ko lalo pang probinsya na datingan or sa mga hatawan, ginagawa ko, binababaan ko na konti talaga yung bias. Mga nasa 0.26, 0.27 lang ako. Kaso lang, siyempre baka manibago si bossing, binalik natin. Kung yung kanina halos nasa 0.4, paabutin ko ng ganong bias. Okay, ngayon 150 yung value na ginamit natin. Ngayon ibalik ko ito, tapos sukatan ko para mas makita nyo na bumalik siya sa dati niya. Okay, kaya hindi siya nakaseries, isang piraso na lang. Okay, balik ko na yung board natin. Ito, pahuli ko na lang muna kasi kumbaga patinuin muna natin to or kuhanin muna natin yung tamang bias na gusto natin, saka ito susunod natin. Okay, ngayon mag-bias tayo. Pwede nyong ibalik sa ganito, pero pwede rin na gayahin yung style natin na nasa 250 lang, na kung gusto nyo medyo mababa na bias. Okay, ngayon dito kasi ang mataas kasi medyo mainit talaga siya. Ayan ganyan yung stock niya kanina, ganyan yung stock niya. Okay, paliwanag ko na lang ni kay bossing to, baka siyempre magreklamo na medyo mainit. Siyempre binalik lang natin sa stock niya kasi gusto niya malakas pa rin. Okay, ayan, ganyan yung stock niya kanina. Ito kasi baka na ito drive ito. Ayan, nasa magpo 0.4 nya. Ngayon, ganun din ang gagawin natin dito. 150 ohms ang gagamitin natin. Take note guys kung gusto nyo yung ganitong bias na ganun kataas, 150 gamitin nyo. Pero yung ganitong bias lang yung gusto nyo, kanina sa previous vlog natin 250 yung gamitin nyo. Okay, palitan natin to. Pinix na rin natin to Ayan 150 ohms, kaya isang piraso na lang brown, green, brown. Tapos ito, naglagay na tayo ng fuse, negative low rail, positive low rail. Okay, kulay blue and then pula na sa babanda yan. Pangalawa mula sa dulo, blue and then pula. Okay, kasi dalawa yung pula basta pangalawa sa dulo sila. Okay, ngayon itong fan inayos na natin, dinikit natin sa heatsink para mas makuha yung hangin, makakatulok yung hangin. Tapos makakasandal yung fan sa may heatsink. Pandikitan natin ng pandikit. Ito kanina baliktad to pag punta dito sa labas yung hangin nyo, pag ganun kaya inikot natin. Okay, ngayon nasa mataas na bias to, nasa 0.4 malakas talaga to. Konti lang pihit mo, malakas na. Okay, ito babalikan ko ito. Alintulad ko na lang din. Ilalagay ko sa 0.4 yung bias nito. Gusto ni bossing kasi mas mapantay yung tunog niya na mas malakas Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya tayo sa inyo, di ba? Kung paanong i-bias ito. Tulad niyan, kung gusto niyo mas mataas na bias, okay, di 150 lagay nyo. Pero kung mas mababa, di 250 lagay nyo. Okay, hanggang dito na lang. Hindi na tayo magpapaalam.